Blessed Sunday evening po sa ating lahat. Thank you po, Brad. I'm so blessed and privileged and it's an honor na narito sa inyong harap upang magdala ng love message ni Lord. I'm really so blessed. Kaya nung sinabihan ako ni Pastor na ikaw ngayon ang maghatid ng message, sige po, walang problema. Because it's really an honor and a privilege na makita kayo. In fact, this is my first time, kaya gusto kong tingnan ng inyong mga muka. Ako po si Pastor Edgar, kay isa pong lay pastor. Hindi ko po profession ang magpastor, kaya kami po yung mga lay pastor, or we can say mga support po ng aming mga pastor dito. So we are lay o alalay, you know. Okay, so, but it's an honor because our hearts and our desire is to serve God. Kaya, yun sa lahat ng aming mga resources, amin pong iniaalay sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Siguro nakatingin kayo dito sa ating title at nakikita nyo, gusto ko maging mabuti o mabeauty inside and out. On verse natin is Romans 7:14-25. Minsan po ba may nagtanong na sa inyo kung ano ang inyong gusto? For example, anong gusto mo, Han? O anong gusto mo, Ling? Ngayon ba sa inyo nagtatanong ng ganyan? O kaya anong gusto mo, anak? Napakaganda po ng mga tanong na yan sapagkat ang kasunod noon ay ibibigay niya ang inyong hangarin. No? Ang desire ng inyong puso. Okay? Minsan naiisip nyo rin siguro sa inyong sarili, ano nga ba ang aking gusto? Alam nyo ba ang inyong gusto? So dapat alam nyo ang inyong gusto kasi kung hindi nyo alam ang inyong gusto, maaring ang ating direction ay kung saan-saan tayo mapupunta. Kasi, kunyari, ito ang naging gusto ko, dito ako sa kanan, okay? And then, nagbago ang isip ko, ito naman ang aking gusto. So, pumunta naman ako sa kaliwa. Okay? So, mahirap po na hindi natin alam ang ating gusto sa ating buhay. So, napag-isip nyo na po ba kung ano ang inyong gusto sa inyong buhay? Okay, marahil ay makikita natin ito sa mga prayer request ninyo. Okay, so marami kayong gustong ipag-pray sa Panginoon. Di po ba? Ang dami-dami. Talagang umiiyak tayo kapag humihingi sa Diyos. At kapag ibinigay naman, sobra ang ating tuwa. Di po ba? Sobrang ating tuwa. Minsan nga po magkwekwento ako ng konti, no? Na-redundant kasi ako by 4 months na, kung hindi ako nagkakamali. And it's going to 5 months na. Okay, so akala ko di na ako magkakatrabaho, but I still believe and hope that God has provided everything. So kung pinlano niya ang buhay ko, I know, hindi niya ako pababayaan. So, nung bago ako pumunta sa Pilipinas, nung July 19 to 27, na-interview ako, no? At tuwang-tuwa ako sa aking interview, kaya I praise God. Sabi ko, ay, salamat talagang bibigay na talaga ni Lord dito sa akin. In fact, nung prayer meeting, nagpasalamat ako sa Panginoon. Katito si Brother Banjo, meron na daw siyang trabaho at meron na siyang employment visa. Siya yung classmate ko. Marami akong mga classmate dito na walang trabaho. So, natutuwa ako at siya meron ng visa. So sabi ko, siguro magkakaroon na. Kaya kinlaim ko na. But nung umuwi ako, binuksan ko yung aking email. Siguro doon lang naglabasan ng mga emails na hindi ko nakita sa Pilipinas nung ako umuwi. At nung nakita ko, sabi niya, "Hi Edgar, are you available for a face-to-face interview? Because I could not contact you on the telephone. So, it seems that there's an issue on your phone." Nung makita ko yon, tinignan ko yung date ng email, July 20, no? At nung mabasa ko, July 29 na. Sabi ko, ano ba ito nangyari sa akin?
In fact, meron akong contact person at yun ang nagpa-follow up at yun ang tumawag sa akin. Biglang may sumulpot na isang taga-HR, no, noong July 20, at sinabi nga ganon. Kaya nung dali-dali ko agad tinawagan, no, kinuha ko yung telephone, denial ko, although hindi ito yung telephone, so kunyari ito yung telephone. Tinawagan ko, sabi ko, hello, Mr. Caleb, ganon. Sabi ko, anong balita dun sa aking apply? Sabi niya, naku, wala ka kasi. So, nung time na yon, hindi ko alam kung available pa ngayon. Ha? Hindi mo alam kung available pa ngayon? Sabi niya sa akin. So, naku, ano ba ito? And then, yun nga, to make the long story short, naghalit pa siya sa akin dahil sabi niya, itatanong daw niya after 2 hours. So, siyempre, tumawag ko after 2 hours. Anong nangyari? Sabi niya, marami kaming ginagawa. So, in-email ko naman yung contact ko, yung focal point. At kinapi ko siya at sumagot, Edgar, be more patient. Edgar, be more patient. Kung alam mo lang na 4 months na akong walang trabaho. So, I said, I'm sorry. So, sabi niya, it's no issue. Then, thank you, sabi ko. Kasi pahaba pa, no? So, ganun lagi ang sinasabi. So, purihin ng Panginoon, kanina habang piniprepare ko ito, kaya pag kami pinapagawa sa inyo ang Panginoon o may pinapagawa yung simbahan, lagi kayong mag-say yes. Sige po, ako po ay available. Kaya piniprepare ko yung aking ano. Biglang tumawag yung Caleb. Kanina, biglang tumawag. Edgar, is that you? Oh, Mr. Caleb! Sabi ko, I'm waiting for you for so long. Sabi ko, I did not call you today because you might be busy, so tomorrow, katawagan ko kayo. So, sabi niya, yes, Edgar is still available. So, meron kang interview face-to-face sa Tuesday. Ay, salamat, tuwan-tuwa ako. Para akong bata talaga sa Pero siyempre, hindi pa tapos ang laban. May interview pa. At sabi daw ay nag-i-start na, kailangan na ng tao. At ang sabi niya, immediate ka ba? Sabi ko, kahit ngayon pupunta ako dyan. Kasi ako'y anytime ay pwedeng magpabisa. So, purihin ang Panginoon. Kaya ako'y masayang-masaya. Kaya kung tatanungin ninyo, ano ang gusto ko? Gusto kong magkatrabaho. Ayan, tumawa na kayo. Tinan nyo, kanina, puro kayo, tahimik, no? So, sabihin natin, actually, marami tayong gusto, pero hindi ba maganda ang gusto natin ay maging mabuti para mabeauty? Di ba? Kaya ako nilagyan ng Y Hindi nyo ba naisip na gusto nyo maging mabuti? Okay? Inside and out. Yung kasi talaga ang totoong beauty, no? So, sa loob at labas. Kaya sabihin natin, let's declare blessing. Sabihin natin sa Panginoon, gusto kong maging mabuti. Okay? Pwede din sabihin mabuti. Gusto kong maging mabuti inside and out. Pwede ba yan? Sabay-sabay tayo. Let's declare, gusto kong maging mabuti inside and out. So, yun po ang declaration ng blessing natin ngayon. Samahan niyo ako sa panalangin dahil kailangan ko mag-pray upang bigyan ako ng Panginoon ng wisdom upang ma-explain ang message ng Diyos para sa atin at tayo ay lumago. Samahan niyo ko. Heavenly Father, kayo na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Kayo ang nag-ayos ng lahat ng buhay namin sa simula at hanggang sa katapusan, Panginoon. Kaya kami po ay nagtitiwala sa inyo. Kasi sa oras na ito, Panginoon, alam po namin, nilagay niyo ako dito, o kaya pang naniniwala ako, nabibigyan niyo ako ng wisdom upang ma-relate ko sa kanila ang gusto niyong sabihin sa inyong mga anak. Sa akin din po, Panginoon. At pagdaluyan niyo po ako ng pagpapala, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, ay maunawaan namin ang inyong salita sapagkat dito nyo inireveal lahat ng katotohanan. Dito namin kayo nakikilala, Panginoon. Salamat sa inyong bugtong na anak na Panginoong Jesus na siya nagbayad ng aming kasalanan at ang banal na Espiritu, Panginoon, na nasa sa amin at siyang tumutulong sa amin upang kami linisin at malaman namin lahat ng katotohanan at kumpit kami sa kasalanan. Sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, Panginoon, ito ang samot dalangin namin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yun po ang ating title at ang ating text po ay base sa Romans 7:14-25. So, atin pong basahin. Okay, ang text. So, basahin nyo habang binabasa ko dito sa Bible. So, we know that the law is spiritual. But I am unspiritual, sold as a slave to sin.
I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Verse 18. For I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Verse 20. Haba, ano po? Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So paulit-ulit si Paul dito, no? And verse 21, so I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. Okay, and verse 22. Verse 23, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Verse 25, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. So tingnan po natin, ang kapupulutan po nating mga aral sa salita ng Diyos. May nakita po akong tatlo na nagsisimula sa letter H. So, hangad. Okay, point number 1. Hangarin natin ang kabutihan. Okay? Hangaan natin ang pinakamabuti. Yun ay ang Diyos. And number 3, halaga. Pahalagahan natin ang pagpapakabuti. Okay? So, talakayin po natin ang hangad. Hangad o hangarin. Marami po tayong hangarin sa ating buhay, di po ba? Pero ang isang kung sabihin natin yung hangarin, marami yung gusto kong yumaman, gusto kong gumanda, di ba? Gusto kong maging popular. Okay, so marami tayong hangarin and it's all about ourselves. Okay? Ang gusto kong i-point out dito, dapat ay hangarin natin ay ang kabutihan. Di ba? So makikita po natin dito sa ating talata, ang sabi ni Pablo, si Pablo mismo hinahangad niya. Okay? So I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. So si Paul ay God seeker. Kayo po ba ay God seeker? Okay? Are you coming to church because you really seek God? Or are you coming to church dahil lamang sa mga pangangailangan natin? Kailangan lang natin ang Panginoon o nagpe-pray lamang tayo dahil meron tayong gustong hingin. I think we have to level up. Dapat hangarin natin na tayo maging mabuti. Ilagay natin sa puso natin yan. Kasi ang mabuti ang pinakamarangal na hangarin sa lahat. Do not settle for anything less. Kailangan lagi yung pinaka. So, pinaka-kabutihan. Okay? So, ano ba ito? If you compare, kunyari ang magpatawad dun sa makipag-away, di ba? So, anong pipiliin nyo? Makipag-away ba o magpatawad? minsan gusto niya, katulad ni Paul, nag-i-struggle siya. No?
So gusto kong magpatawad, pero ang ginagawa ko, nakikipag-away ako. Di po ba? Na-experience niyo po ba yun? Naandun ang pool, no? ang hatak ng laman, na kalimitan tayo ay napapaaway. Napaaway na ba kayo sa taxi? Napaaway na ba kayo sa inyong office mate? Okay? So, pagkatapos ba, humingi ba kayo ng tawad? Nagpatawad ba kayo? Kung may nakasakit sa inyo o ginantihan nyo pa ng mas higit. Okay? So, alin ang pinakamaganda doon? Anong pinakamaganda? Of course, yung pinakamabuti doon ay ang magpatawad. Di ba? Ang magmahal. Ang mangunawa. Ang haba ng pasensya. Ito po dapat ang ating hangarin. Di ba? Ang problema dito, kahit si Pablo, inaamin niya, lagi siyang nag-struggle, no? Siyempre, ang inaasahan, ang sinasabi ni Pablo dito, ang inaasahan niya yung sarili niya eh. Okay? So, I do not understand what I do. Gusto kong magpatawad, pero nakikipag-away ako. Okay? Gusto kong umanawa, pero naiinis ako. Nawawala ang pasensya ko. So, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Kasi nga umaasa si Pablo sa sinasabi niya dito, sa sarili niya. Diba? So kung umaasa kayo sa sarili nyo, you would look at yourself talagang, Lord, hindi ko kaya. Dahil ako umaasa sa aking sarili. Di po ba? Yan ang ating tinalikuran, di ba? Nakita natin ang ating karumihan, nakita natin ang ating mga kasalanan. At kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero pwede nating i-desire ang magpakabuti. Kaya sa second point, no, kaya sinabi ni Pablo, di ba, na thanks be to our Lord Jesus Christ kasi siya ang nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. So, hindi na siya umaasa sa sarili niya, kundi umaasa na siya sa Panginoong Hesus. Sa ginawa niya sa Kalbaryo, no? sa pagkakapako sa krus para barayan ng kasalanan. Okay? So, we know also na accountable tayo sa Panginoon. Kasi, itong mga batas na ito, yung tama at mali, hindi na tayo kailangan turuan. Bakit kamo? Kasi dito sa talata, in Romans 2:14-15, sabi dito, the requirements of the law are written on our hearts. Okay? So, kaya in-explain, indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves. So, even there is no law, sinusundan ng mga Gentiles ang tamang gawa. Sapagkat itong mga batas na ito ay nakaukit na sa puso ng lahat ng tao. Okay? So, kaya alam natin kung ano ang tama, alam natin ang mabuti, pero ang problema ito, we always fall short dahil umaasa tayo sa ating sarili. Pero ang sinasabi ko naman, pwede mong hangarin. Okay? Pwede nating hangarin na tayo ay magpakabuti. Sundan natin ang pinakamabuti sapagkat ang pinakamabuti ay ang pinakamaganda. Kung ikukumpara nyo yung dalawang bagay, yung magpatawad at makipag-away, mas maganda ang nakikipagtawad, nagpapatawad. Yung sinasabing magbigay kaysa ikaw ang manglamang, di ba? Mas maganda ang nagbibigay. Okay? So lahat ng mga mabubuti o mga tama ay talagang magandang isik at hangarin ng buong puso. Ang problema kasi, ang sinisik natin ay kung ano-anong bagay. Sinisik natin, tayo yumaman. Sinisik natin, tayo ay gumandang lalaki, gumandang babae, maging popular. Okay? Pero we never seek sometimes na yung pinakamabuti. So, hindi ko naman nilalahat. Sometimes may mga ganong situations. So, pagka sinik na natin ito, nakikita natin ang ating karumihan sapagkat hindi natin magawa
ang mga bagay na dapat nating gawin. Di ba? Salamat sa Panginoong Hesus. Nung tinanggap natin, na-shift ang ating focus, okay, sa sarili bilang para gumawa para sa ating kabutihan. Na-shift ito sa Panginoong Hesus, sa Kanyang ginawa. At ating pinananampalatayan at nire-receive natin itong ginawang niya ito upang bayaran itong ating mga ginawang mali. Okay? So kaya, this points us to point number 2. So pag hinahangad mo, at yun ang importante sa buhay mo, ang bumuti, okay? Makikita mo na hindi mo kaya. Tinanggap mo na ang Panginoon, bakit bumabagsak ka pa? Okay? Bakit nagkakasala ka? Bakit hindi lang ka may mga kasalanan, nakikipag-away ka, minsan nahuhulog ka sa isang may asawa, o kaya nahuhulog ka sa hindi mo asawa, o kaya ikaw ay nanlalamang ng kapwa. So I'm talking about general things na nangyayari sa ating buhay. Bakit nangyayari ito? Bakit ka nagsisinungaling? Tinanggap mo na nga ang Panginoong Hesus. Di ba? Sapagkat hindi natin hinahangad ang mabuti at nakikita natin sa ating sarili, kung hangarin man natin, that we always fall short. Alam nyo, pagka ganito na hinahangad natin ang kabutihan, humahanga tayo, okay, sa ating Diyos na Siya lamang ang pinakamabuti. Di ba? Sino ang pinakabuti? Kundi ang Diyos. Pinakita ito sa bugtong na anak ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, Siya man ay Diyos na nagkatawang tao, ni minsan ay di nagkasala. Ni minsan ay di nagkasala. So siguro, tatanungin, bakit siya naparusahan? So ang kasalanan yun ay hindi niya kasalanan. Ang kasalanan na kanyang pinagbayaran ay ang kasalanan natin at ipinutong yun sa Kanya. Kaya kahanga-hanga ang ating Panginoon. Wala na siyang kasalanan, inako niya pa ang kasalanan natin. Hindi ba mabuti yun? Tingnan natin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoong Hesus. At kung ang inahangad mo ay kabutihan, sasambahin mo siya. Sapagkat di mo kayang gawin yun. Siya lang ang makakagawa nun. Kung kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Hindi lang upang magbigay ng mga bagay-bagay, hindi lamang tayo pagalingin o bigyan ng trabaho, kundi upang maging mabuti. Di po ba? So kahanga-hanga. Pag nakikita mo ang Panginoon, iba na ang iyong pagsamba. Humahanga ka na sa Diyos. Hindi ka lamang nagpapasalamat sa natanggap mo, kundi humahanga ka na paano ginawa ng Diyos na hindi siya nagkasala. Ni minsan hindi lumaki ang ulo niya. Nasa Kanya lahat. He is all-powerful. Hindi niya tayo kailangan. He is self-existent. Pero narito tayo. By God's grace. Dahil mahal niya tayo. Bakit hindi lumalaki ang ulo ng Diyos? At nang nagkasala tayo, siya mismo'y nanahog sa lupa. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating kasalanan. Kung kaya ang Diyos ay deserves all the glory, wala kayong makikitang Diyos na gano'n. Siguro sa ibang religion sasabihin nila ang Diyos nila ay mapagbigay. Pero it doesn't make their God great. Kasi ang Diyos, para maging higit doon sa mapagbigay na Diyos, ay isang Diyos na nagliligtas. Na iaalay ang kanyang buhay para lamang tayo ay maligtas. Hindi po ba kahanga-hanga ang Panginoon? Pag tinitingnan nyo ang Diyos, pag umaawit kayo ng pasasalamat, ang inyong karunhan sa kabutihan ng Diyos, siya ang ating kailangan.
So point number 3. Pahalagahan po natin ito. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself in my mind am a slave to God's law, but in my simple nature, a slave to the law of sin. So pagpapahalaga po natin ito, hindi lamang puro emotions ang ating pong paiiralin sa ating buhay. Kailangan po nating magsaliksik. Kailangan natin pong pag-aralan at kilalanin ang ating Diyos. Ang pagsamba ay hindi lamang emotions. Kailangan po, balansehin po natin ito. Meron din po itong reason. Bakit mo siya sinasamba? Sinasamba ko siya sapagkat siya ang pinakamabuti. Hindi ko kaya maging mabuti. Kaya kailangan ko siya. Kaya mahalaga siya sa akin. Purihin ang ating Panginoon. Praise be to God. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Tapos na po.